Hindi lang daw karapat-dapat sa Senado dahil potensyal na maging susunod na pinakamahusay na Pangulo ng Pilipinas. Ganito inilarawan ng mga taga-tagig ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang buong detalye mula kay Carla Abellana. Sa ginanap na Ayusin Natin ang Pilipinas rally sa Barangay South Signal, Taguig City nitong Sabado, hindi basta suporta ang ipinakita ng mga dumalo, kundi isang matapang na deklarasyon. Si Pastor Quiboloy ay hindi lang dapat nasa Senado, dapat siyang naroon kung saan pinakakailangan siya ng bayan. Ayon sa kanila, matagal nang napatunayan ni Pastor Apollo ang kanyang kahusayan bilang lider, hindi sa salita kundi sa gawa. Ang kanyang mga programang panlipunan, humanitarian missions at walang sawang serbisyo sa mga nangangailangan ay mga patunay na matagal na siyang kumikilos para sa bayan kahit wala pa sa opisyal na posisyon. Para sa mga taga-suporta, ang pagkatao ni Pastor ay hindi lang nakaugat sa katalinuhan o kakayahan, kundi sa isang mas malalim na pundasyon, ang takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. At sa panahon ngayon, yan ang lider na kailangan ng Pilipinas. Binigyang diin din nila ang tapang ni Pastor Apollo na manindigan laban sa katiwalian at maling pamamalakad sa gobyerno. Isang katangiang nagpapakita na kaya niyang humawak ng mas mataas na responsibilidad. Kaya kung siya man ay tumakbo sa pagkapangulo, buo ang loob nilang susuportahan siya. Dahil sa paningin nila, ang lider na may pananampalataya, prinsipyo at malasakit, iyan ang tunay na lider ng bayan. Doon pa lang para mag-best friend sila ni President Duterte is parang yung loyalty. Di ba sabi nga nila, may kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kumbaga doon pa lang, it means, kumbaga ito si Pastor Quiboloy, talagang tulad ng kanyang matalik na kaibigan na si dating President Duterte, talagang feeling ko nga parang mas higit pa ang magagawa niya pa sa ating bansa kasi even though he's not politician before, kumbaga ang dami na natutulungan tao, what more kung naging politician siya, he have the power and also the connection and with the heart, kumbaga parang kumbaga perfect combination lahat-lahat ng yun kung si Quiboloy ay pasok sa ating balota at saka malay natin, baka he will be the best president in the next generation of our country. Alam mo kung bakit? Unang-una, nasa posisyon siya sa pag-aalagad ng ating ala, ating Panginoon, o in Christian, ating Panginoong Hesukristo. So, dyan pa lang, magkakaroon tayo ng panatag sa ating sarili na lumalaki yung mga anak natin, as parent ha, lalaki yung mga anak natin na may paniniwala sa Diyos at may paninindigan at hindi gagawa ng kung anumang animalya. Ang gustong-gusto ko sa kanya, hindi siya kurap. Hindi siya kurap. Sa ngayon, wala siya dito sa atin. Hindi natin siya kaharap. Pero ipinaglalaban pa rin niya ang karapatan ng mga Pilipino. Hindi po magsisisi ang mga taong bayan. Sa kabila ng mga paninira at batikos, lalo lamang tumitibay ang paninindigan ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy. Tiwala sila na ang kanyang mga advokasya ay nananatiling makadiyos, makatao at makabayan. Binigyang diin din ng mga kalahok sa rally ang kahalagahan ng pagkapanalo ng lahat ng senatoriables na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng PDP laban. Anila, ito ang susi sa pagbabalik ng isang gobyernong matatag, may tunay na malasakit at may paninindigan laban sa krimen at droga. Kasabay nito, nanawagan sila sa Commission on Elections o COMELEC na tiyaking magiging patas, malinis at walang kinikilingan ang nalalapit na halalan. Ayon sa kanila, responsibilidad ng COMELEC na protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino na pumili ng mga lider na tunay na naglilingkod, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Sa nangyayari sa ating bansa, kailangan talagang maayos. Dahil sa nakikita ko, nung kasagsagan po ni Roa Duterte, maayos po sa loob ng 6 years, walang droga. Di ba? Never po, walang ibang pangulo nakatayo sa ating bansa na nakayahan niya yung droga. Kundi si Duterte lang po, nag-iisang Duterte lang po. Tulong-tulong, di ba? Magtulong-tulungan na lang tayo. Kasi nakikita naman po natin ang dapat nating ibubuto. Sana naman dalangin ko na hindi na magkakaroon ng dayaan. Magising naman yung mga opisyal ng COMELEC. Huwag naman ang bulsa ninyo parating ipalubo.
Wag naman, ang mahihirap na naman ang bayan na pwede nyo tulungan ang ating bayan na umunlad. Kasi para manalo yung anong karapat dapat, yung may concern sa ating bansa. Kung sakalang parati na lang puro mayaman ang pipiliin, paano na lang yung mahihirap? Paano auunlad ang ating bayan? Sana naman ang mga COMELEC na opisyal, huwag naman kayo pumayag na maging patas ang laban sa darating na eleksyon. Sana man na kung gusto nyong kapayapaan talaga sa bansa, huwag naman ipairal yung pera lang ang labanan. Sana man, kung mahal ninyo ang bayan, sana man maging tapat kayo sa inyong trabaho. Hindi porke nasusulan kayo ng millions ng mga kandidato, go na lang kayo. Isipin na naman ninyo ang ating bansa. Sa nalalapit na halalan, muling nakasalalay sa kamay ng bawat Pilipino ang kapangyarihang pumili ng mga lider na may kakayahan, malasakit at tunay na hangaring paglingkuran ang bayan. Sa gitna ng mga hamon at isyong kinakaharap ng bansa, mahalaga ang isang matalinong desisyon, batay sa katotohanan, track record at konkretong nagawa at hindi sa paninira o panlilin lang. Ang bawat boto ay may kakambal na pananagutan, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, SMNI News.